Ang ganda ng panahon ngayon, masiglang sabi ni Arman, habang binabagtas nila ang maliwalas na daan patungo sa kanilang bagong tahanan. Sa likod ng manibela, masaya niyang iniwasan ng mga lubak sa kalsada. Habang si Janet, ang kanyang asawa, ay abala sa pag-ayos ng upuan ng dalawang anak sa likod ng kotse. Opo, Papa. Ang saya-saya po natin. Masiglang sabi ni Ira, ang 10 taong gulang nilang panganay. Nakasalukuyang nakadungaw sa bintana. Samantalang si Aaron, ang 7 taong gulang nilang bunso, ay masayang kumakaway sa mga puno at bahay na kanilang nadaraanan. Bakit kaya hindi tayo magpatugtog? Suwestyon ni Janet habang hinahanap ang radyo sa dashboard. Magandang ideya yan, mahal. Sagot naman ni Arman habang inoon ang radyo. Bumungad ang isang masiglang kanta na agad nilang kinagiliwan. Singalong tayo mga anak, ani ni Arman habang sumasabay sa beat ng musika. Habang tumutugtog ang paborito nilang kanta, buong sigla silang kumanta. Si Aaron kahit medyo mali-mali pa ang lyrics, ay nagbigay ng mas masiglang vibe sa loob ng sasakyan dahil sa kanyang nakakatawang pagbigkas ng mga salita. Ganito dapat lagi, Papa. Lagi tayong masaya. Ani ni Ira na halos tumalon na sa tuwa. Oo naman anak, basta't magkakasama tayo ay walang imposible. Sagot ni Janet habang tinitingnan ng dalawang bata sa salamin. Bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Bakaraan ng halos 1 oras na biyahe, narating na nila ang kanilang bagong bahay. Bumaba ang dalawang bata at sabay-sabay na napatingala. Wow, ang laki ng bahay. Sigaw ni Ira na tila hindi makapaniwala. Parang kastilyo, Papa. Dagdag naman ni Aaron habang nanlalaki ang mga mata. Pasok tayo, yaya ni Arman habang pinagmamasdan ng masiglang reaksyon ng mga bata. Magkahawak kamay sina Arman at Janet habang papasok. Aksaya nila Janet, sulit lahat ng pinaghirapan natin, sabi ni Arman, malalim ang buntong hininga ng pasasalamat. Tama ka, mahal. Basta para sa kanila gagawin natin ang lahat. Sagot ni Janet habang maigpit na hinahawakan ng kamay ng asawa. Pagpasok nila sa bahay, agad na nagsitakbuhan ng dalawang bata sa sala. Ang laki ng sala, ate. Parang pwede tayong maglaro ng habulan dito. Sabi ni Aaron habang nagtataka. Habulin mo ako, bunso. Biro ni Ira na tumakbo rin. Kayong dalawa, huwag masyadong magulo ha. Mag-aayos pa tayo ng mga gamit. Sabi ni Janet habang inilalabas ang mga kahon mula sa sasakyan. Sige po, Mama. Sabay sagot ng dalawang bata, ngunit tuloy pa rin ang habulan nila. Habang inilalabas ang mga gamit, nagtulungan ng buong pamilya. Si Ira ang nag-abot ng mga unan at kumot, habang si Aaron ang nagdala ng mga laruan papunta sa kanilang kwarto. Mama, kaya pala laging sinasabi niyo na mas masaya kapag nagtutulungan. Ani ni Ira habang iniabot ang isang kahon kay Janet. Tama ka dyan, anak. Kapag sama-sama ang pamilya, mas maganang trabaho. Sagot ni Janet habang nilalagay ang mga plato sa kusina. Matapos magligpit, napagdesisyon na nilang magluto ng hapunan. Habang nasa kusina, nagsimula ulit silang magpatugtog ng radyo. Si Ira ay tumulong kay Arman sa paghihiwa ng gulay. Papa, kaya ko na pong maghiwa. Ani ni Ira. Sigurado ka ba anak? Baka masugatan ka ha? Saad ni Arman. Hindi po, Papa. Marunong na po ako. Sagot ni Ira na may kumpiyansa sa sarili. Samantala, si Aaron naman ay abala sa pag-aabot ng mga kutsara at tinidor kay Janet. Ang sipag naman ng bunso namin. Ani ni Janet habang hinahaplos ang ulo ni Aaron. Habang nagluluto, sumasabay ang pamilya sa kanta. Grabe, parang nasa concert lang tayo ah. Sabi ni Janet habang umiindak sa harap ng kalan. Tama, ang saya. Dagdag ni Arman habang nagbabalat ng patatas. Pagkatapos magluto, nagpunta sila sa backyard. Namangha sila sa lugar. May malaking puno, malawak na damuhan, at isang simpleng bench. Ang ganda dito, Papa. Dito na lamang tayo maghapunan. Sabi ni Ira. Oo nga anak, parang picnic no? Sagot ni Arman.
Habang inaayos ang mesa at plato, napansin ni Arman ang bahay na katabi nila. Tahimik ang bahay sa tabi natin, no? Parang walang tao. Wika niya. Naku, baka wala pang nakatira. Sagot naman ni Janet. Matapos maayos ang lahat, umupo ang buong pamilya at nagsimula ng magdasal. Maraming salamat po, Panginoon, sa bagong bahay at sa masayang pamilya at sa mga biyayang patuloy ninyong ibinibigay sa amin. Patuloy po kaming nagtitiwala sa inyo. Wika ni Arman. Thank you po, Lord. Sabay sabi ng dalawang bata. Habang kumakain, puno ng kwentuhan at tawanan ng habag. Si Ira ay nagbahagi ng kanyang pangarap na maging doktor. Habang si Aaron naman ay nagsabi na gusto niyang maging tulad ng kanyang papa. Mag-aaral kayong mabuti mga anak ha. Lagi kayong may suporta namin ng mama nyo. Sabi ni Arman. Promise po, Papa. Sagot naman ng dalawang bata. Pagkatapos ng hapunan, sinamahan ni Janet ang mga bata sa kanilang kwarto. Tuwang-tuwa si Ira at pati na rin si Aaron habang inaayos ang kanilang mga laruan at unan. Pinili ni Ira ang kama sa tabi ng bintana, habang si Aaron naman ay natuwa sa kama malapit sa pintuan. Mama, pwede mo ba kaming basahan ng kwento bago matulog? Tanong ni Ira. Oo naman anak, alin sa mga libro natin ang gusto mong basahin? Tanong ni Janet habang inilalabas ang kanilang mga kwento mula sa isang kahon. Yung tungkol sa prinsesa, Mama. Sagot ni Ira. Habang binabasa ni Janet ang kwento, nakikinig si Aaron ng may ngiti sa labi. Bago matapos ang kwento, nakatulog na ang dalawa. Hinaplos ni Janet ang kanilang mga ulo at maingat na tinakpan ng kumot. Samantala, si Arman naman ay nagpunta sa backyard at umupo sa rocking chair. Napatingala siya sa kalangitan. Bakas ang pasasalamat sa kanyang mukha. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya niyo sa amin. Hindi ko po ito mararating kung wala kayo. Sabi niya sa kanyang sarili, habang humihigop ng malamig na hangin. Habang nakaupo, napuno ng kasiyahan ang kanyang puso. Alam niyang ito ang simula ng isang masayang buhay sa kanilang bagong tahanan. Sa gabing iyon, tahimik niyang ipinagdasal na manatiling matibay at masaya ang kanyang pamilya sa lahat ng hamon ng buhay. Hindi man alam ni Arman ang mga susunod na mangyayari sa buhay niya at pati na rin sa pamilya niya, pero alam niyang magiging masaya ito at sama-sama pa rin sila sa hirap at ginawa. Isang napakagandang umaga ang sumalubong kay Arman nang siya ay magising. Sa labas ng bintana, kita ang maliwanag na araw at naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Agad niyang napansin na wala na sa tabi niya ang kanyang asawang si Janet. Teka, nasaan kaya si Janet? Tanong niya sa sarili habang bumangon mula sa kama. Binuksan niya ang bintana ng kwarto. Hiniyaang pumasok ang preskong hangin at malalim na huminga. Ang sarap ng hangin ah, sabi niya habang napapangiti. Nang marinig ang masayang hiyawan mula sa kanilang bakuran. Tumungaw siya at nakita ang kanyang mga anak na sina Aaron at Ira na naglalaro. Napangiti si Arman. Bumaba siya at tinungo ang kusina, kung saan ay nakita niya si Janet na abala sa pagluluto. Lumapit siya sa asawa. Niyakap niya ito mula sa likod. At ito ay binati ng, "Magandang umaga, mahal." Napangiti si Janet at sumagot, Magandang umaga rin sa'yo, mahal ko. Ang aga mo atang gumising ngayon ah. Ang ganda kasi ng panahon eh. Parang napakasarap gumawa ng kahit ano ngayon. Sagot ni Arman habang sumisilip sa kawali. Anong niluluto mo, mahal? Tosino at sinangag para sa almusal. Magpapakapusok tayo ngayon. Sagot ni Janet. Sige, tutulungan na kita, mahal. Alok naman ni Arman. Sabay nilang inayos ang mesa at inihanda ang pagkain habang nagtatawanan. Sa kalagitnaan ng kanilang saya, may biglang kumatok sa pinto. Nagkatinginan ng mag-asawa. Sino kaya yun? Tanong ni Janet. Dito lang kayo, titingnan ko kung sino. Sabi ni Arman habang naglalakad patungo sa pintuan. Pagbukas niya, tumambad ang isang masiglang babae na may dalang kaldereta. Magandang umaga sa inyo mga kapitbahay. Masayang bati ng babae. Ako nga pala si Amanda. Naisip kong dalhin kayo ng ulam bilang welcome gift. Bagong lipat lang kayo dito, hindi ba? Nagulat si Arman sa sigla ng babae. Lumapit si Janet mula sa kusina at ngumidiri. Salamat, Amanda. Ako nga pala si Janet. At ito ang asawa kong si Arman. Pasok ka muna. Anyaya niya. Huwag na.
Nakakaya naman. Sagot ni Amanda. Naku, huwag ka nang mahiya. Halika na, samahan mo na kami. Sambit ni Janet. Pinapasok nila si Amanda sa bahay at napahanga ito sa kalinisan ng paligid. Ang linis ng bahay niyo, nakakatuwa. Parang masarap tumambay dito. Puri ni Amanda habang iniikot ang tingin. Habang nag-uusap ang tatlo, pumasok ang mga bata mula sa bakuran. Agad nilang napansin ang hindi pamilyar na babae. Sino po siya, Mama? Tanong ni Aaron. Ngumiti si Amanda at lumuhod sa harapan ng bata. Ako nga pala si Tita Amanda. Kapitbahay niyo. Ang cute mo namang bata. Nahihiya ngunit ngumiti si Aaron at Ira. Nang maglaon, nagkaroon ng maikling kwentuhan. Nang aalis na sana si Amanda, pilit siyang pinigil ng mag-asawa upang sabay na silang mag-almusal. Ako nakakahiya naman talaga. Tangki ni Amanda. Hindi nakakahiya, halika na dito. Dito tayo sa garden kumain. Git ni Janet. Sumabay si Amanda at habang kumakain, naikwento niya na may dalawa rin siyang anak na lalaki na parehong nasa paaralan, habang ang kanyang asawa ay nasa trabaho. Madalas akong mag-isa sa bahay, kaya nakakatuwa nakilala ko kayo. Ani ni Amanda. Masaya rin kaming makilala ka. Sagot ni Janet. Mukhang magiging magkaibigan tayo. Habang nagtatawanan sila, napansin ni Amanda ang bahay sa tabi ng mag-asawa. Napansin niyo ba ang bahay na yan? Tanong niya. Oo, pero parang tahimik masyado. Sagot naman ni Arman. Tama ka. Ang nakatira dyan ay isang matandang babae na kilalang napakasungit. Halos lahat ng tao dito sa lugar ay iniiwasan siya dahil palaging galit at bihirang makausap. Kwento ni Amanda. Talaga? Wala ba siyang pamilya? Tanong ni Arman. Wala. Mag-isa na lang siya simula pa nang dumating kami dito. Hindi rin namin alam ang kwento ng buhay niya dahil sobrang tahimik at misteryoso niya. Paliwanag ni Amanda. Biglang nagsalita si Ira. Baka po kasi may tinatagong lihim yung matanda, kaya ayaw niya pong lumabas. Ngumiti ng pilyo si Amanda at biniro ang mga bata. Alam niyo ba? Minsan daw sa gabi, lumalabas yung matanda para mangain ng mga bata. Biglang natakot ang dalawang bata, ngunit nagtawanan si Amanda at ang mag-asawa. Biro lang, huwag kayong maniwala roon. Sabi ni Amanda habang humagalpak. Matapos ang masayang umagang iyon, nagpaalam na si Amanda upang umuwi. Salamat sa kaldereta, Amanda. Sa susunod kami naman ang magdadala sa inyo. Sabi ni Janet. Sige, hintayin kayo ha. Sagot ni Amanda habang kumakaway habang nagliligpit ng mesa. Biglang nagsalita si Janet. Naawa naman ako sa matanda. Kung totoo ang kwento ni Amanda, parang ang lungkot naman ng buhay niya. Buti nang mag-ingat, mahal. Hindi natin alam ang totoong kwento ng ibang tao. Sagot ni Arman. Lumipas ang mga araw at naging masaya naman ang pagtira ng pamilya sa lugar. Naka-enroll na rin ang mga bata sa bagong paaralan. At si Arman ay masaya sa bagong trabaho. Ngunit isang araw, habang nagdidilig ng halaman si Janet sa harap ng bahay, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng bahay ng kanilang misteryosong kapitbahay. Hindi napigilan ni Janet na hindi mapalingon at papasilip. Ilang sandali pa, lumabas ang matandang babae na may masungit na muka. Nang mapansin siya nito, agad siyang umiti at pumati. Magandang araw po. Tinaasan lamang siya ng kilay ng matanda at tumiretso palabas ng gate. Napabuntong hininga na lamang si Janet. Mukhang totoo nga ang sabi ni Amanda. Bulong niya. Kinahaponan, sinundo ni Janet ang mga anak sa paaralan. Masaya si Aaron nang ikuwento niya ang kanyang unang araw. Ang dami kong bagong kaibigan, Mama. Ang saya sa school. Ngunit napansin ni Janet na tahimik si Ira. Anak, anong iniisip mo? Kamusta naman ang unang araw mo? Tanong niya. Huminga ng malalim si Ira at sinabing, Okay lang po, Ma. Pero sabi po ng mga kaklase ko, may aswang daw po tayong kapitbahay. Nagulat si Janet at hinawakan ng kamay ng anak. Naku, hindi totoo yan, anak. Huwag kang maniniwala sa ganyang kwento. Baka may masaktan sa mga sinasabi nila. Hindi naman po ako naniniwala, pero natatakot lang. Kasi katabi lang natin ang bahay niya. Sagot ni Ira. Ngumiti si Janet at sinabing, Patunayan natin na hindi masamang tao ang kapitbahay natin. Huwag kang mag-alala. Tumango si Ira at ngumiti na rin. Masaya nilang tinapos ang hapunan at naghintay sa pag-uwi ni Arman.
Isang maaliwalas na Sabado ng umaga. Masayang naglalaro sina Aaron at Ira sa labas ng kanilang bahay. Habang nagbibisikleta si Aaron, tuwang-tuwa si Ira sa paghabol ng kanyang bunsong kapatid. Bilisan mo, Aaron. Baka maabutan kita. Sigaw ni Ira habang tumatawa. Hindi mo ako mahuli, ate. Ang bilis ko kayang tumakbo. Sagot ni Aaron, habang mas mabilis pang pinadyak ang bisikleta niya. Sa gitna ng kanilang paglalaro, biglang bumukas ang pintuan ng bahay ng kanilang kapitbahay. Doon nakatira ang isang matandang halos hindi nila nakikitang lumalabas. Sa kaba at takot, napatigil si Ira at ito ay nadapa, habang si Arman naman ay nawala ng balanse at natumba mula sa bisikleta. Ate, tumayo ka na. Baka lumapit ang aswang. Sigaw ni Aaron na nanginginig sa takot. Lumabas mula sa pintuan ng matanda at lumapit sa kanila. Sa sobrang kaba, mabilis na tumakbo si Aaron papasok ng kanilang bahay at iniwan si Ira sa labas. Pagpasok ni Aaron, agad siyang humagulgol habang tinatawag ang kanyang ina. Mama, mama. Mama, nasaan ka? Sigaw niya. Agad namang lumapit si Janet sa kanyang anak at nag-aalalang nagtanong. Aaron, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Nasaan ang ate Ira mo? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sinabi ni Aaron. Kinuha ng aswang si ate Ira, mama. Ang matandang kapitbahay natin ang kumuha sa kanya. Nagulat si Janet at kumulot ang kanyang noo. Lumapit siya kay Aaron at pilit na inintindi ang sinasabi nito. Anong matanda? Sigurado ka ba, anak? Tanong niya. Opo, mama. Siya po ang lumapit kay ate Ira. Patuloy ni Aaron habang umiiyak. Agad na tumayo si Janet at nagmadaling lumabas ng bahay. Ngunit bago pa man siya makarating ng gate, bumungad sa kanya si Ira. Nakangiti at tila walang anumang nangyari. Sa gulat at tuwa, mabilis niyang niyakap ang kanyang anak. Ira, anak, ano bang nangyari sa inyo ng kapatid mo? Sabihin mo nga sa akin, may masakit pa sa'yo? Anong nangyari? Tanong ni Janet habang pinapagpag ang damit ng anak. Wala naman po, mama. Nadapa lang po ako, pero okay na po ako. Sagot ni Ira, sabay pakita ng kanyang siko na may band-aid. Saan mo nakuha yan, anak? Sino ang naglagay ng band-aid sa'yo? Tanong ni Janet na halatang nagtataka. Yung matanda pong kapitbahay po natin ang tumulong sa akin. Dinala niya po ako sa bahay niya at nilinis po ang sugat ko. May first aid kit po siya, mama. Mabait naman po pala siya. Sagot ni Ira habang nakangiti. Napahinto si Janet at hindi makapaniwala sa narinig. Talaga, anak? Yung matanda? Siyang tumulong sa'yo? Tanong niya ulit. Tumango si Ira at sinabi. Opo, mama. Medyo masungit siyang magsalita. Pero mabait naman po pala siya talaga. Napatawa na lamang si Janet at niyakap ng maigpit ang kanyang mga anak. Kinagabihan, 9:00 na nang makatulog sina Aaron at Ira. Dumating naman si Arman mula sa trabaho at nagtaka kung bakit gising pa si Janet na nasa kusina at umiinom ng kape. O Janet, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Maaga pa ang gising mo bukas oh. Tanong ni Arman habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. Ngumiti si Janet at sinabing, May kikwento ko sa'yo, mahal. Nagkasalubong sina Ira at ang matandang kapitbahay natin kanina. Nagulat si Arman at naupo sa tabi ng asawa. Ang matandang yun? Akala ko ba ay masungit siya? Tanong niya. Yun din ang akala ko eh. Pero sabi ni Ira, siya raw ang tumulong nang madapa ang bata kanina. Nilinis pa nga ang sugat niya at nilagyan ng band-aid. Paliwanag ni Janet. Napaisip si Arman at sinabing, baka naman di talaga siya masama. Mahihain lang siguro yung matanda at hindi mahilig makipag-usap sa mga tao. Tumango si Janet at sumang-ayon. Oo nga, baka nga ganun lang siya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay masaya nang nagising ang pamilya. Habang nagluluto sina Janet at Arman ng chapsoy, napag-usapan nilang mag-asawa na magdala ng pagkain para sa matanda bilang pasasalamat. Mas maganda siguro kung tayong mag-asawang magbibigay ng pagkain sa kanya. Sabi ni Janet, ako na ang maghahatid. Ako naman ang lalaki dito. Sagot ni Arman na may ngiti. Pagkatapos magluto, maingat na inilagay ni Arman ang chapsuy sa isang lagayan at tumuloy sa bahay ng matanda. 3 beses siyang kumatok bago bumukas ang pinto. Lumabas ang matanda na tila nagtataka. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Arman. Kapitbahay niyo po. May dala po akong pagkain bilang pasasalamat ko po sa pagtulong niyo sa anak ko kahapon. Paliwanag ni Arman.
habang pilit ng umingiti. Tinignan lang siya ng matanda ng matalim at walang sinabi. Pagkatapos ay mabilis nitong isinara ang pinto. Napanganga naman si Arman sa inasal ng matanda. Mukhang ayaw niya talagang makipag-usap Bulong niya sa sarili habang pauwi. Pagbalik sa bahay, ikinuwento ni Arman ang nangyari kay Janet. Mukhang wala talaga siyang interes na makipag-usap, mahal. Pero sa totoo lang, hindi ko pa rin siya masisisi. Baka may pinagdadaanan lang siya. Sabi niya. Oo nga, ang mahalaga ay natulungan niya si Ira. Yun ang pinaka-importante. Sagot ni Janet. Pagkatapos ng nangyari, ay napagpasya na lamang ng mag-asawa na kumain ng masaya kasama ang buong pamilya. Wala na talagang ibang mahiling si Arman dahil halos lahat ng nangyayari sa buhay niya ay sobrang saya. Masaya siya sa pamilya, trabaho, at buhay niya ngayon. Pero habang inaalala ni Arman ang mukha kanina ng matanda, ay alam niya at nararamdaman niyang may pinagdaraanan ito at mukhang wala na rin siya sa tamang lugar upang makialam at magtanong. Sa ngayon, gusto niya na munang magsaya kasama ang pamilya at mas makilala pa ang mga tao na nasa kanyang paligid. Pero alam ni Arman na darating ang panahon na makakasama at makakausap niya rin ang matanda. Mukhang kailangan niya lamang ng tamang pagkakataon upang mas makilala pa ang kanyang kapitbahay at mas makampante ang buong pamilya. Lumipas ang mga araw at tila naging tahimik ang bahay ng matandang kapitbahay nila. Hindi na nila ito muling nasilayan mula nang tumulong ito kay Ira. Madalas nilang napapansin na kahit gabi na at maliwanag ang buong kalye dahil sa mga dekorasyon ng Pasko, nananatiling madilim at walang sigla ang bahay ng matanda. Mama, nasaan po kaya si Lola? Tanong ni Ira habang naghahapunan isang gabi at nag-aalala ang tinig. Mukhang napalapit ang puso ng batang si Ira sa matanda. Matapos siya nitong tulungan na tila ba ay may nakikita si Ira na kabutihan na hindi nakikita ng iba. Hindi ko rin alam, anak. Baka nagpakasyon o umuwi sa probinsya. Sagot ni Janet. Pilit nang umiti upang huwag mag-alala ang anak. Siguro po ay magpapasko siya kasama ng pamilya niya. Di po ba? Tanong muli ni Ira, puno ng pag-asa sa boses. Oo naman, anak. Hindi naman siguro niya hayaang magpasko ng mag-isa lang. Alam kong masaya na rin siya kasama ang kanyang mga anak at ang cute niyang mga apo kagaya mo. Sagot ni Janet habang pinipisil ang pisngi ni Ira na ngayon ay tumatawa at nakikiliti. Kinabukasan, Sabado na yun, napagpasya ni Janet at ni Ira na magtungo sa supermarket upang mamili ng mga pagkain at iba pang panghanda para sa darating na Pasko. Naiwan naman sa bahay sina Arman at Aaron upang maglinis at mag-ayos ng bahay. Habang pumipili ng mga sangkap, napatingin si Ira sa mga regalong nakahilera malapit sa cashier. Mama, bibili po ba tayo ng regalo para kay Lola? Tanong nito habang hawak ang isang kahon na may magandang pambalot. Mukhang maganda nga yung bigyan natin siya ng regalo, anak. Sagot ni Janet habang sinusuri ang mga nakadisplay. Sana naman ay merong dumalaw sa kanya sa Pasko. Ano sa tingin mo, mahal? Tama ako, hindi ba? Di ba nga napag-usapan natin to kahapon? Sana nga po, mama. Pero parang lagi po siyang mag-isa. Sagot ni Ira na may lungkot sa boses. Napaisip si Janet sa sinabi ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa tayo ng paraan para masiguradong masaya rin ang Pasko niya. Ayos pa yon? Ngumiti si Ira, natuwa sa sinabi ng ina. Pag-uwi nila sa bahay, abala ang buong pamilya sa pag-aayos ng Christmas tree. Masaya nilang nilagyan ng mga dekorasyon ng paligid, mga bituin, ilaw, at iba pang palamuti. Habang inaabot niya Aaron ng mga Christmas balls, napatawa si Arman. Anak, baka masira mo yan ha. Dahan-dahan lang. Biro niya. Matapos malagyan ng dekorasyon ang katawan ng Christmas tree at kinuha ni Aaron ang isang star na dapat inilalagay sa tuktok ng Christmas tree, maya-maya ay kinarga siya ng ama at tinulungan na mailagay ang star sa Christmas tree. At nang matapos na sila sa pagde-design, ay sinubukan na nila itong pailawin. Ang ganda na po, Papa. Parang sa mall. Sabi ni Ira nang makita ang Christmas tree na halos kumikinang sa dami ng ilaw. Nakangiting tinignan ni Janet ang kanyang asawa. Mabuti na lamang at nagtulungan tayo. Ang ganda talaga. Hinawakan ni Arman ang kamay ng asawa at hinalikan ito sa noo. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa atin ha. Pasko man o hindi, palaging buong pamilya natin. Dahil yun sa'yo. Nako ng bola pa. Biro ni Janet.
ngunit may halong kilig sa boses niya. Pagka-uwi ni Arman isang gabi mula sa trabaho, napansin niya ang masaya at kumukuti-kutitap ng mga bahay sa kanilang kalye. Napangiti siya roon, lalo na nang makita ang bahay nila na puno ng ilaw at dekorasyon. Ngunit bigla niyang napansin ang bahay ng matanda na tahimik at madilim. Baka naman umuwi nga ng probinsya, bulong niya sa sarili habang pumapasok sa gate. Pagdating sa sala, tanging liwanag ng Christmas tree ang nagbibigay liwanag sa lugar. Napangiti si Arman sa simpleng tanawin. Napaka-bless ko sa family ko, sabi niya sa sarili habang kinakain ang inihanda ng asawa. Dumating ang bisperas ng Pasko. Abala ang pamilya sa paghahanda ng pagkain. Masaya nilang niluto ang hamon, spaghetti, at pati na rin chop suey, habang nagpapatugtog ng mga kantang pangpasko. Ira, iabot mo nga yung gatas. Sabi ni Janet habang hinahalo ang spaghetti sauce. Opo, Mama. Tapos na rin po ako maglagay ng cheese. Sagot ng bata. Habang nagluluto, napansin ni Janet ang kanyang asawa na tila malalim ang iniisip. Arman, anong iniisip mo? Yung kapitbahay natin, mahal. Sagot ni Arman. Tahimik pa rin ang bahay niya. Wala man lamang ilaw o dekorasyon. Baka naman wala talaga siya doon. Sagot ni Janet, bagamat hindi rin maiwasang mag-isip. Tingnan natin bukas kung anong magagawa natin. Pagkatapos ng misa ng gabi, masaya silang umuwi sa bahay upang ipagdiwang ang Pasko. Nang maghahating gabi na, sabay-sabay silang nagdasal bago kumain. Salamat, Lord, sa isang masayang Pasko. Dasal ni Janet. Gabayan niyo po kami palagi at bigyan ng lakas upang magpatuloy sa buhay. At sana po, Lord, masaya rin po si Lola kapitbahay. Dagdag ni Ira na nagdulot ng ngiti sa mga magulang niya. Habang kumakain, napuno ng tawanan at kwentuhan ng bahay. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, muling napatingin si Arman sa bahay ng matanda mula sa bintana. Tahimik pa rin doon, at tila walang Pasko at sigla. Kinabukasan araw na nga ng Pasko, napagpasya nilang magdala ng pagkain sa matanda, kung sakaling nasa bahay ito na mag-isa. Janet, dala natin siya ng spaghetti at ilang mga prutas, sabi ni Arman. Baka sakaling kailangan niya ng makakasama ngayong Pasko. Tama ka, mahal. Sama ka, Ira? Tanong ni Janet sa anak. Opo, Mama. Sama po ako. Gusto ko pong makita si Lola. Sagot nito. Kumatok si Arman sa pinto ng matanda. Dala ang pagkain. Excited naman si Ira habang iniintay na mabuksan ang pinto. Ngunit walang tugon mula sa loob. Parang wala talagang tao, mahal. Sabi ni Janet. Baka nga nasa probinsya siya at masaya na kasama ang pamilya. Sana nga po, Mama at Papa. Sagot ni Ira, bagamat may halong lungkot ang boses. Napagpasya na lamang nilang umuwi sa bahay. Pag-uwi nila sa bahay, nagpatuloy ang kasiyahan ng pamilya. Sama-sama silang nanood ng pelikula habang kinakain ang natirang espageti at hamon. Bagamat nag-aalala pa rin para sa kanilang kapitbahay, nagpapasalamat sila sa masayang Pasko na kanilang natamo. Lumipas ang mga araw at nanatiling tahimik ang bahay ng matanda. Hindi mapakali si Ira. Iniisip niya ang nakita niyang kalagayan ng matanda. Kahit isang hapon, nagpasya siyang muling silipin ito. Ira, saan ka na naman ba pupunta? Tanong ng kanyang inang si Janet habang nagwawali sa harap ng bahay. Sa bahay po ng kapitbahay natin, Mama. Parang may narinig po ako kanina. Sagot ni Ira habang nagmamadaling naglakad. Pagdating niya sa bahay ng matanda, may narinig siyang mahina at paulit-ulit na tunog mula sa loob. Kinabahan si Ira at sinilip ang bintana. Doon niya nakita ang matanda. Hirap na hirap itong tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi na nakapag-isip si Ira at kumatok sa pinto. Nang walang sumagot, maingat niyang pinihit ang seradura at natuklasang hindi ito nakalak. Lola, kailangan niyo po ng tulong? Tanong ni Ira habang dahan-dahang pumapasok. Nagulat ang matanda sa biglaang pagpasok ni Ira at agad itong nagalit. Anong ginagawa mo dito? Sino nagsabi sa'yo na pumasok ka? Bungad ng matanda, ang mukha'y seryoso. Pasensya na po, Lola. Nakita ko po kasi na nahihirapan kayong tumayo. Gusto ko lang po kayong tulungan. Paliwanag ni Ira habang dahan-dahang inaalalayan ng matanda. Hindi kita kailangan. Kaya ko tong mag-isa. Mariing sagot ng matanda, ngunit hindi nagpaawat si Ira. Lola, masama po yung nagpapakahirap kayo. Hayaan niyo naman po akong tumulong.
pagpupumilit ni Ira. Sa uli, napilitan ng matanda na hayaan na lamang si Ira. Pagkatapos niyang tulungan itong makuupo ng maayos, nagtungo ang matanda sa kusina. Huwag kang mangingialam ng mga gamit ko dyan, ha? Kung hindi, malalagot ka sa aking bata ka. Sabi ng matanda habang iniabot ang isang kawali. Anong gagawin niyo, Lola? Usisa ni Ira. Magluluto ako ng pancake. Paborito mo ata, hindi ba? Malamig na tugon ng matanda. Habang nagluluto ang matanda, napansin ni Ira ang mga litrato sa dingding. Sa bawat isa ay may kasama ang matanda, isang lalaking nakangiti at tila puno ng buhay. Hindi napigilan ni Ira ang sarili at agad itong tinanong. Lola, sino po yung lalaki sa mga litrato? Asawa niyo po ba siya? Tanong ni Ira na puno ng pagtataka. Huminto si Lola Emily sa ginagawa at tumingin kay Ira. Sabing huwag mong papakialaman ang mga gamit ko dyan. Ayoko ng maraming tanong. Supladang sabi ng matanda, ngunit hindi pa rin nakikinig si Ira. Mukhang ang saya-saya niyo po dito, Lola. Maganda naman po pala kayo kapag ngumingiti. Dagdag na sabi ni Ira, kaya't natigilan na talaga ang matanda. Siya si Rolando, ang asawa ko. Matagal na siyang wala. Sagot niya ng malalim na paghinga. Bakit po, Lola? Ano pong nangyari sa kanya? Tanong muli ni Ira na tila napaka-inosenteng bata. May kanser siya. Matagal naming nilabanan pero hindi na niya kinaya. Hindi rin kami nagkaanak dahil hindi ako makabuo ng anak. Akala ko iiwan ako ni Rolando. Pero minahal niya pa rin ako. Miss na miss ko na ang asawa ko. Sagot ng matanda, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi makapagsalita si Ira. Napaisip siya kung gaanong kalungkot ang buhay ng matanda. Lalo na't wala itong anak o pamilya. Lola, nung Pasko po ay mag-isa lang po kayo dito? Tanong ni Ira matapos ang ilang sandaling katahimikan. Ay sanay na akong ganon. Maikling sagot ng matanda habang inilalagay ang pancake sa plato. Pagkatapos magluto, sabay silang kumain. Habang kumakain, tinanong ng matanda ang pangalan ng bata. Ano nga po ang pangalan mo, Ineng? Tanong nito kay Ira. Ako po si Ira. Kayo po, Lola. Ano po ang pangalan niyo? Sagot ng bata na may malaking ngiti sa muka. Sandaling nag-alinlangan ng matanda bago sumagot. Emily. Emily ang pangalan ko. Kahit Emily na lamang ang itawag mo sa akin. Lola Emily. Bagay po sa inyo, Lola Emily. Parang pangalan ng bida sa pelikula. Sagot ni Ira na napatawa. Hindi maiwasang mapangiti ni Lola Emily sa sinabi ni Ira. Ngunit agad niya itong itinago sa pamamagitan ng pagsimangot. Ang kulit mo talagang bata ka. Sabi ng matanda. Ngunit ang kanyang tono ay mas malumanay na. Nang matapos silang kumain, nagpaalam si Ira na uuwi na. Baka po hinahanap na po ka ni Mama. Salamat po sa pancake, Lola Emily, ha. Ang sarap po talaga nito. Paalam ni Ira habang nakangiti. Hindi sumagot si Lola Emily at bumalik lang sa pagiging seryoso. Ngunit hindi ito ininda ni Ira. Bago siya umalis, uli siyang nagpaalam. Papalik po ulit ako dito, Lola Emily. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Ira, saan ka ba nang galing, ha? Kanina pa kita hinahanap. Kila Lola Emily lang po, Mama. Yung matandang kapitbahay natin. Alam niyo po, mabait naman po pala siya kahit parang masungit. Sagot ni Ira. Lola Emily? Yun pala ang pangalan niya? Tanong ni Janet habang nagtataka. Inilahad ni Ira ang kwento ni Lola Emily. Pati na ang malungkot nitong buhay. Opo, at wala na po pala siyang asawa, Mama. Tapos wala rin po siyang anak, kaya lagi po siyang mag-isa. Paliwanag ni Ira na may malungkot na tinig. Naawa si Janet sa kwento ni Ira. Kung ganon, nung Pasko ay nasa bahay lang pala siya at mag-isa lang. Kawawa naman pala siya. Subukan nating maganda para sa kanya sa bagong taon. Sigurado akong ikakatuwa niya yon. Sabi ni Janet. Napatalon sa tuwa si Ira. Talaga po? Totoo po ba yun, Mama? Ang saya-saya naman po. Gusto ko po siyang sorpresahin. Simula noon, naging mas madalas na ang pagdalaw ni Ira kay Lola Emily. Kahit minsan ay tahimik lang silang magkasama, ramdam ni Lola Emily ang saya na may taong nagmamalasakit sa kanya. Unti-unti ay bumalik ang ngiti ng matanda. Sa bawat araw na lumilipas,
Lalong nagiging malapit si Lola Emily at Ira. At ganoon din si Ira sa matanda. Sa nalalapit na bagong taon, hindi mapigilan ni Ira ang excitement. Lola Emily, hintayin niyo po ang bagong taon ha. May sorpresa po kami sa inyo ni Mama. Sabi niya nang minsang bumisita. Tumingin lamang si Lola Emily kay Ira at bahagyang umiti. Ang kulit mo talagang bata ka. Bahala ka na nga. Ngunit sa kalooban ng matanda, unti-unting nararamdaman niya ang init ng pamilya na matagal na niyang hindi nadarama. Para kay Lola Emily, ay para siyang nagkaroon ng taong makakasama sa buhay. Na tila kahit papaano, naramdaman niya muli na may kasama sa pagngiti. Masayang naglalakad sa supermarket sina Janet at ang kanyang anak na si Ira. Excited si Ira habang pinipili ang mga regalo para kay Lola Emily. Mama, tignan mo. Ang cute po ng design ng una na ito. Bagay po kay Lola Emily. Sabi ni Ira habang hawak ang isang una na may disenyo ng bulaklak. Naku, maganda nga anak. Sige, kunin na natin. Sagot ni Janet nang umiti sa kasiyahan ng anak. Maliban sa unan, bumili rin sila ng tungkod para kay Lola Emily. Napansin kasi ni Janet na nahihirapan itong maglakad noong huling bisita nila sa bahay nito. Hindi rin nila nakalimutang bumili ng sangkap para sa handa sa bagong taon. Mama, ano pa kayang magugustuhan ni Lola Emily? Tanong ni Ira habang tinitignan ang mga paninda sa tindahan. Siguro pagkain na lang anak. Alam kong mahilig siya sa matamis. Bibili tayo ng ingredients para makagawa ng cake. Sagot ni Janet. Matapos nilang mamili, umuwi kaagad sila sa bahay at masayang iniayos ang mga regalo. Si Ira mismo ang nagbalot ng unan habang si Janet naman ang naglagay ng ribbon sa tungkod. Mama, sa tingin mo, matutuwa kaya si Lola Emily sa mga ito? Tanong ni Ira habang maingat na inaayos ang balot ng regalo. Sigurado ako anak, hindi lang sa mga regalo, kung hindi sa malasakit na ipinapakita mo sa kanya. Sagot ni Janet habang hinahaplos ang ulo ng anak. Dumating ang bisperas ng bagong taon. Agad na pumunta si Ira sa bahay ni Lola Emily upang anyayahan itong magsimba kasama nila. Lola Emily, tawag ni Ira habang kumakatok sa pintuan. Nang walang sumagot, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ano na naman ang kailangan mo? Bungad ni Lola Emily na medyo iritada. Lola, gusto ko po kayong yayain magsimba kasama namin. Sagot ni Ira na may ngiti sa labi. Napakulot ang loo ni Lola Emily. Hindi ako nagsisimba at wala akong balak na magsimba ngayon. Sige na po Lola, kahit ngayon lang po. Pakiusap ni Ira. Isipin niyo na lamang po na regalo niyo po ito para sa akin ngayong bagong taon. Biglang tumayo si Lola Emily at nagtaas ng boses. Wala kang karapatang pilitin ako. Simula nung namatay ang asawa ko, hindi na ako naniniwalang may Diyos. Kaya lumabas ka na sa bahay ko. Nagulat at titigilan si Ira sa biglaang galit ni Lola Emily. Halata ang takot sa kanyang mukha, kaya't mabilis siyang lumabas ng bahay at tumakbo pa uwi. Pagdating sa bahay, agad siyang niyakap ng kanyang ina. Mama, nagalit po sa akin si Lola Emily. Baka sumusobra na po ako. Umiiyak na sabi ni Ira. Ganito kasi yun anak, hindi lahat ng tao ay agad-agad nating makukumbinse. Kailangan rin nating bigyan sila ng espasyo. Paliwanag ni Janet. Napaisip si Ira sa sinabi ng ina at napagtanto niyang baka nga nasobrahan siya sa pagiging mapilit kay Lola Emily. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, handa na ang pamilya para magsimba. Habang papasok sila sa kotse, napansin nila si Lola Emily na palabas ng bahay. Bihis na bihis ito. Lola Emily, saan po kayo pupunta? Tanong ni Ira dahil atang nagulat. Hindi ba gusto mong sumama ako? Ay ayan na, sasama na ako sa inyo. Sagot ni Lola Emily na parang napipilitan. Biglang lumiwanag ang mukha ni Ira at agad niyang niyakap ang matanda. Salamat po Lola Emily. Sa simbahan, sabay-sabay silang nagdasal. Habang tahimik na nagdarasal, hindi napigilan ni Lola Emily na maiyak. Matagal na pala niyang hindi nararamdaman ang ganitong kapayapaan. Panginoon, salamat at binigyan niyo ako ng pagkakataong maramdaman muli ang pagmamahal. Bulong niya habang pinupunasan ng luha. Pagkatapos ng misa, sabay-sabay silang umuwi. Nang papasok na sana sa bahay si Lola Emily, tinawag siya ni Janet. Nanay Emily, sabay na po kayong magdiwang ng bagong taon sa amin. Alok ni Janet
Nako, hindi na. Ayos na ako sa bahay. Sagot ni Lola Emily na umiili. Ngunit biglang hinila ni Ira ang kamay ng matanda. Sige na po, Lola. Wala pong magandang bagong taon kung mag-isa lamang kayo. Alam naming mag-isa ka lamang kaya gusto namin na maramdaman mo muli ang saya ng bagong taon. Napilit si Lola Emily, kaya sumama na rin siya. Pagpasok nila sa bahay, agad silang naupo sa pagkainan. Masaya ang kwentuhan at tawanan ng pamilya, habang si Lola Emily ay tahimik lamang na nakikinig. Ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Habang kumakain, biglang merong nag-doorbell. Tumayo si Janet upang pagbuksan ito at nakita niya si Amanda, ang kanilang kapitbahay. Janet, may dala akong regalo para sa inyo. Bati ni Amanda habang iniabot ang basket ng prutas. Salamat, Amanda. Pasok ka muna. Sagot ni Janet. Pagpasok ni Amanda, nagulat siya nang makita si Lola Emily. Himala, lumabas kayo ng bahay, Lola Emily. Ngumiti ng bahagya si Lola Emily. Nako, nagpapaubaya lang ako sa kakulitan ng batang ito. Sagot niya habang tinuturo si Ira. Nagtawanan ng lahat. Maya-maya pa, sabay-sabay nilang binuksan ang kanilang mga regalo. Nang mabuksan ni Ira ang kanyang regalo, agad niyang iniabot ang mga para kay Lola Emily. Lola, ito po ang para sa inyo. Masiglang sabi ni Ira. Nagulat si Lola Emily. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng regalo. Hindi niya napigilang maiyak habang minubuksan ang mga ito. Maraming salamat, Ira. Sabi ni Lola Emily habang niyayakap ang bata. Hindi ko naisip na mararamdaman ko ulit ang ganitong kasiyahan. Naiyak rin si Ira habang maigpit na niyayakap ang matanda. Lola, basta't nandito po kami para sa inyo. Hindi na po kayo mag-iisa. Sa kabila ng kanilang iyakan, bigla nilang narinig ang tunog ng mga paputok sa labas. Sabay-sabay silang lumabas at pinanood ang makukulay na fireworks sa langit. Tahimik na nakatingala si Lola Emily habang pinagmamasdan ng liwanag sa kalangitan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng dasal. Panginoon, salamat po sa bagong pag-asa. Sana'y patuloy akong gabayan sa bagong simula na ito. Wika niya sa kanyang puso. Sa gabing iyon, puno ng pagmamahal at kasiyahan ang bahay ni Janet. Alam nilang lahat ng ito ay simula ng mas masayang taon. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kung hindi pati na rin para kay Lola Emily, na natagpuan muli ang dahilan para mabuhay ng may pag-asa at saya. Simula nang madalas nang sumama si Lola Emily sa pamilya ni Janet, nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya katulad ng dati na halos magkulong na lamang sa bahay at umiwas sa mga tao. Ang dating matandang laging nakasimangot at kinakatakutan ng mga kapitbahay ay unti-unting nagbago dahil sa pagmamalasakit at pagmamahal na ipinakita ng pamilya ni Janet, lalo na ng batang si Ira. Magandang umaga po, Lola Emily. Masiglang bati ni Ira habang tumatakbo papunta sa matanda. Lalabas po tayo mamaya ha. Bibili tayo ng mga bulaklak para sa garden. Ang ganda po ng panahon eh. Ngumiti si Lola Emily habang iniinom ang kanyang kape. Sige na nga, sasama ako. Pero ikaw ang magdadala ng lahat ng bulaklak ha. Baka naman mapagod kasi ako. Tumawa si Ira at tumango. Ako na pong bahala, Lola. Basta po sumama kayo. Gusto ko pong makita niyo ang kagandahan ng paligid. Nakakatulong rin po ito para mas maging magaan po ang inyong pakiramdam at kumalma. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Janet ang malaking pagbabago kay Lola Emily. Ang dating laging tahimik at malayo ang tingin ay tila nagkaroon na muli ng sigla at buhay. Ang laki na po ng pinagbago niyo, Lola Emily. Natutuwa talaga ako kapag nag-uusap kayo ni Ira na tila ba parang apo niyo po talaga siya. Masaya po talaga ako sa iyong pagbabago. Sabi ni Janet habang nag-aayos ng hapagkainan. Nakakatuwang makita kayong masaya. Tumango si Lola Emily at ngumiti. Salamat sa inyo. Kung wala kayo ay baka hanggang ngayon ay nag-iisa pa rin ako sa bahay at nakakulong sa sakit ng nakaraan. Nagpapasalamat talaga ako sa inyong mag-anak. Lalo na kay Ira. Napakabait na bata. Lumipas ang mga araw at dumating ang araw ng kaarawan ni Lola Emily. Naghanda ang pamilya ni Janet ng isang simpleng salo-salo sa kanilang bahay. May cake, may pansit, at iba pang mga paboritong pagkain ng matanda. Ang mga bata ay abala sa pag-aayos ng dekorasyon, habang si Janet ay abala sa kusina.
Ira, ihanda mo na ang mga lobo. Malapit nang dumating si Lola Emily mula sa kanyang check-up. Utos ni Janet habang inaayos ang mesa. Opo, Mama. Sagot ni Ira habang masiglang nagtatali ng mga lobo. Ang dami po nating sorpresa para kay Lola. Nang dumating si Lola Emily, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. May mga lobo, banner na may nakasulat na maligayang kaarawan ni Lola Emily. At ang paborito niyang kanta ay tumutugtog sa background. Happy birthday, Lola Emily. Sabay-sabay na sigaw ng pamilya habang hawak ang isang cake na may kandila. Napaluha si Lola Emily sa saya. Ano ba naman ito? Bakit pa kayo nag-abala? Hindi naman kailangan ng ganito. Hindi po ito abala, Nanay Emily, sabi ni Arman habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Kaarawan niyo po kaya karapat-dapat lamang pong ipagdiwang ito. Ito ay espesyal na araw para sa'yo. Tumango naman si Ira at masiglang hinila si Lola Emily papunta sa mesa. Kayo po ang bida ngayon, Lola. Dapat po kayo ang pinakamasaya. Habang nagaganap ang salo-salo, dumating ang ilang mga kapitbahay upang bumati. Ang dati nilang iniiwasang matanda ay ngayon ay isa ng inspirasyon sa lahat. Lola Emily, napaka-blooming nyo ngayon. Sabi ni Amanda, isa sa mga kapitbahay. Parang hindi kayo yung matandang laging nakasimangot dati. Tumawa si Lola Emily. Iba na talaga ang buhay kapag napapaligiran ng mabubuting tao. At dahil kay Ate Ira, hindi na suplado si Lola. Biro ni Aaron na ikinatawa ng lahat. Mula noon, ay naging mas aktibo na si Lola Emily sa komunidad. Tuwing may mga handaan o pagtitipon, hindi siya nagpapalampas ng pagkakataon na makisaya. Lagi siyang kasama sa pamilya ni Janet sa mga simpleng kasiyahan, tulad ng pagpunta sa mga parke o panonood ng mga lokal na pagtatanghal. Ang saya na po ni Lola Emily, Mama, no? Sabi ni Ira, isang gabi habang nag-ugas sila ng plato. Oo nga, anak. Sagot ni Janet. Ipinakita mo sa kanya na may dahilan pa para magpatuloy sa buhay. Napakalaking bagay niyan. Isang araw, habang naglalakad sila Ira sa parke, napansin ni Lola Emily ang dami ng mga taong bumabati sa kanya. Kamusta na po kayo, Lola Emily? Tanong ng isang kapitbahay. Ang saya niyo pong tignan ngayon. Ano po ang sikreto? Simple lang. Sagot ng matanda. Natuto akong magmahal muli at tanggapin ang pagmamahal ng iba. Sa totoo lang, kung wala si Janet at Ira at ang kanyang buong pamilya, baka hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa lungkot. Tumango naman ang kapitbahay. Tama po, ang buhay ay mas magiging makulay kapag may nagmamalsakit sa atin. Soling bahagi ng kanyang buhay, sinulit ni Lola Emily ang bawat araw kasama ang pamilyang itinuturing niyang sarili niyang pamilya. Lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Salamat talaga, Ira. Sabi niya isang gabi habang kausap ang bata. Ikaw ang anghel na dumating sa buhay ko. Salamat din po, Lola. Kayo po ang nagturo sa akin na laging magpasalamat sa buhay. Sagot ni Ira habang niyayakap ang matanda. Isang umaga, habang nagkakape sa veranda, napansin ni Lola Emily ang masayang tanawin sa kanilang bakuran. Nagtatakbuhan ang mga bata, nagtatawanan at masigla ang paligid. Salamat sa inyo, Janet. Sabi niya sa ina ni Ira. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa ang ganitong kasiyahan sa buhay. Walang anuman po yun, Lola. Sagot ni Janet. Kami ang mas nagpapasalamat dahil naging bahagi kayo ng aming pamilya. Sa gitna ng kanilang usapan, sumali si Ira at niyakap si Lola Emily. Lola, pwede po ba tayong pumunta ng plaza mamaya? May sayawan daw po doon eh. Sige, Apo. Sagot ni Lola Emily. Hindi ko napalalampasin ang mga ganitong pagkakataon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na walang sino man ang dapat na mag-isa sa mundo. Ang pagmamahal at malasakit ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng kahit sino. Sa bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, may pagkakataon tayong magpatuloy at muling magmahal. Tunay na inspirasyon si Lola Emily sa lahat. Ano man ang bigat ng nakaraan, palaging may bagong simula. Kung pipiliin natin ito, sa bawat araw, lagi nating tatandaan na ang buhay ay mas magiging makulay kapag mayroong pamilyang nagmamahal at tumutulong sa atin.